Ray, kapag last quarter na ng taon, dito pumapasok yung mga malalakas at mapaminsalang mga bagyo dahil naglalandfall ito, di ba Ray? Ito bang bagyong Jenny mabibilang sa mga bagyo na yon? Sa ngayon, Jun, itong track kasi nitong bagyong si Jenny ay mostly doon lamang sa may dulong Hilagang Luzon at maaaring most probably sa may Taiwan ito maglandfall ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, hindi pa umiiral yung amihan o yung northeast monsoon na ito yung nagtutulak doon sa bagyo para sumubsob o bumaba at direktang maglandfall talaga sa ating bansa. So by probably by November, December, yan yung mga talaga maaari itong buwan na ito mag-umpisa October, November, December. Pag nag-onset na, umiral na yung ating amihan, yun ang makaka-apekto at sa bagyo, sa direksyon nitong mga bagyo na mapasok sa Philippine Air Responsibility. Pero ito nga bagyong si Jenny, kanina pong alas 4 ng hapon, ito po ay namataan ng Pag-asa yung 485 km dyan sa may silangan ng Basco, Batanes. At taglay nito ngayon ng lakas ng hangin 155 km per hour sa typhoon category pa rin at bugso ay maabot sa 190 km per hour. Ang direksyon po ito pa northwest sa bilis na 15 km kada oras. At sa ngayon po nakataas ang wind signal number 1 sa ilang lugar po sa ating bansa, particular sa Batanes, yung Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands at yung northern and central Luzon, kasama na po ang Ilocos Norte. Northern portion po ng Abra at northern portion ng Kalinga. Ayon po sa Pag-asa, makakarans po dyan ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Pero kung pag-uusapan po talaga yung mga pag-ulan, malaking bahagi po ng Northern Luzon, kasama na rin po yung Aurora at Quezon, at maging yung ilang area ng Bicol, particular yung Camarines Provinces and Catanduanes, ay apektado po ng pinaka-trough o extension nitong bagyong si Jenny. Makikita po natin yung kanyang diametro ay napakalawak po nito. Aabot po ng mahigit sa 1,000. Pero yung kanyang pinaka-radius ay umaabot na nga po dito sa ating bansa. Yung kanyang pinaka-track o extension itong bagyo. Doon sa forecast track ng Pag-asa, makikita po natin na ang bagyong si Jenny po ay tatahakin nga ang direksyon papunta dyan sa may extreme northern Luzon at posible na by Wednesday or Thursday ay maglandfall ito doon sa southern part ng Taiwan bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility. At habang papalapit ng bagyo dyan sa may dulong Hilagang Luzon, maaaring magtaas pa ng wind signal ang Pag-asa sa mga susunod na araw. June? Ray, wala naman bang presence ng high pressure area dyan sa taas? Kaya itong bagyong Jenny, tuloy-tuloy lamang na aakit talaga papunta ng Taiwan? Yes, June, nakikita natin sa forecast track ng Pag-asa, kung hindi man dire-diretso at medyo susubsob ng konti pagtapat niya dyan sa pagitan ng Taiwan at ng Batanes area at tatahakin to. Medyo hihina na paglagpas dyan, paglabas ng Philippine Air Responsibility, papunta dyan sa may area naman ng China. Base sa paliwanag mo Ray kanina, parang lumalabas talaga na kaya nagkakaroon ng malalakas na bagyo o nagkakaroon ng malalakas na bagyo na mapaminsala dahil sa presensya ng amihan kapag dumarating na yung November, December na ganyang buwan, no, Ray? Tama ba yun? Yung direksyon niya doon, yung parang ito ang nakaka-apekto yung amihan, no? But then yung mga bagyo talaga pagdating ng mga buwan ng Agosto, buwan ng Oktubre, Nobyembre at Disyembre, yan talaga na dahil sa init ng karagatan din natin ay talagang dyan nabubuo yung malalakas na bagyo plus yung direksyon pa niya kaya nagiging mas mapaminsala siya dahil ito ay nagla-landfall sa ating bansa. Kung matatandaan natin yung bagyong si Yolanda, Bermans din ito na buo June 2013 at talagang yung direksyon niya ay nasapol yung malaking bahagi ng Visayas at ilang lugar ng Luzon at Mindanao, June. Pero yung mga nararanasang pag-ulan, Ray, lalo sa Metro Manila, lalo na hapon, ito ba ay nakaka-apekto na rin ba itong bagyo na to o ito lamang ay sa habagat? Yung ilang bahagi ng ating bansa, particular yung Mimaropa, yung Western Visayas, yung Panay at Negros Island, maging yung Zamboanga Peninsula, ito ay epekto na nung habagat o yung southwest monsoon na pinalalakas nitong bagyong si Jenny. Pero yung dito sa may eastern section ng ating bansa, yung bahagi ng Northern Luzon, yan ito ay itong trough o extension ni Jenny ang nakaka-apekto hanggang dito nga sa may area ng Bicol. But yung western side ng ating bansa, mostly yan June, ay habagat ang nakaka-apekto. Right. Maraming salamat, Ray Pelayo.